Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa oras na ito ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Okay, sa hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, yung ating pong mga pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po niyong maituring na isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. If you have compelling issues, pinaka-the best na po ang magkonsulta sa inyong lawyer. Okay? Bago tayo magpatuloy, no? At kung kayo ay baguhan pa lang at hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pwede po ba makisuyo? Lalo na if you find our channel informative, tsaka helpful o interesting, paki-click naman po yung subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun, kung mayroon po tayong mga updates sa mga videos o live Q&A, kayo po ay you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode po natin. Paalala lang po at pakiusap. Alam po niyo sa datos po kasi ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers na karaniwang nanonood po sa atin ay hindi po subscribers. Kaya kung pwede, pakiusap lang, tulungan po niyo ako na ma-hit po natin yung ating 1 million subscribers before the end of this year. Kaya po, pag-click na lang po yung subscribe, no? Share and like buttons po natin upang mapalawak po natin yung ating mga videos natin sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala o kapitbahay, saan man sila naroroon upang sa ganun sila rin po ay may mapupulot, no, sa ating mga pinag-usapan. Okay? So, sabi nga natin lagi, di ba, ay lamang na ang may alam sa batas. Kasi po, ay yung ating napag-usapan dito ay kadalas ay maraming beses na natin ito na-discuss, no? Nasagot ko na yan sa mga comment section at meron siguro din tayong mga videos dito, pero ay hindi po talaga na naiibsan yung mga pagtatanong po ng ating mga viewers, no, every now and then. Katulad itong topic natin nito ngayon ay siguro po ay baka hindi lang po isang dosenang videos na po ang ginawa natin dito, no? Ito po may kinalaman sa katanungan sa atin na pinadala po sa atin ng ating pong si viewer, no? Si Balayan Fe, no? 5212, okay? Sabi kasi niya dito, pwede bang ilagay sa titulo ang pangalan ng anak na buhay pa ang ina na magmana? Okay? Medyo kung sa pagkaintindi ko sa question mo, no, Miss Fe Balayan, pwede bang ilagay ang pangalan sa anak, no, ang titulo ng lupa, no, kahit buhay pa yung ina? Okay? At yung lupang iyon is supposed to be mamanahin pa ng bata. Kung tama ang pagkaintindi ko sa question mo, abay pwede po, kahit na minor de edad yung anak, no, pwede pong ilipat ang pangalan ng titulo doon sa anak kahit na minor de edad pa. Okay? So, ibang usapan yun kung halimbawa ay yung lupa mamamanahin pa lang kung ng ina, mamanahin pa lang, ililipat niya sa anak niya. Aba, hindi pwede kasi hindi pa siyang may-ari. Mamanahin pa lang, ibig sabihin, maaring inchoate pa lang ito at maaring yung ito ay prospective pa lang na mamanahin, buhay pa naman yung kanyang magulang. So, hindi po pwede. Okay? Kailangan, kung ilipat ito ng ina, ang pangalan ng titulo na nakapangalan doon sa ina, pwede yon kahit buhay pa siya. Okay? At kasi ang tagapagmana naman niya, yung kanyang anak, di ba? Pero kahit na buhay pa siya, pwede niyang ilipat yung pangalan ng titulo sa kanyang anak kahit menor de edad pa, kahit buhay pa siya. Yan po ang kasagutan. Kaya lang, tandaan po natin na dahil ang anak po ay isang menor de edad pa. At kayo bilang magulang ay siyempre natural legal guardian kayo ng bata. Okay? Pag ito ay nakapangalan na sa bata yung titulo ng lupa, ay hindi po niya ito basta-basta ma-dispose yung property, okay? Masanla, may pagbenta, may pagbili, no, nang wala pong
basbas galing sa ating korte. So, ang mangyari niyan, kung halimbawa nakapangalan sa minor de edad yung titulo ng lupa at nagkaroon ng halimbawa emergency at kailangan ibenta yung property, abay kailangan ay kumuha muna kayo ng permission sa korte na i-appoint kayo as legal guardian bilang magulang upang sa ganun ay payagang kayo ng korte na i-dispose yung property ng bata. Ano bang legal na kadahilan na nito? Because pag ang minor po kasi na tao, na bata, ay wala pa pong legal capacity yan to act. Therefore, dahil wala siyang legal capacity to enter into a contract, so hindi niya pwedeng gawin ito during the minority of the child. Kailan ba siya magkaroon ng legal capacity to engage in contract, tulad ng pagbenta, pag-dispose ng property, pag may na po siya, pag nasa majority age na po siya, which is 18 years na siya, at least 18 years old. Okay? So, yan lang naman ang dapat natin tandaan, no? Sa mga magulang, at mas mabuti nga yan kung talagang maliit pa yung anak ninyo ay nilipat na sa kanya yung titulo. Kaya lang, meron din kaya lang dito, may ifs din. Kasi pag ginawa nyo yan, ibig sabihin yung paglipat ninyo ng pangalan sa anak ninyo, okay? That could be a form of donation, okay? Ngayon, ang problema dyan, kung may marami kayong anak, see? Kung marami kayong anak, at yung ibang anak hindi nyo nabigyan ng ganyan, magkaroon po kayo ng problema pagdating ng araw. Kasi pag kayo nawala na, knock on wood, okay? Yung ibang anak ninyo na hindi nyo nabigyan ng ganong klaseng donation, okay? Ay parang pinagkaitan ninyo sila ng kanyang karapatan doon sa kanilang mana. Kasi ito po, ang pagbibigay ninyo ng donasyon doon sa anak na minor de edad is considered as advance legitim po ito. Parang advance na mana ng anak. Paano naman yung ibang yung anak? So, yun ang natatandaan ninyo, no? Tulad ng sinasabi natin lagi, di ba? Yung mga anak po ay compulsory heirs po yan. Hindi po pwede, ang kanilang legitim o karapatan na sa mana ay protected ng law. Hindi po pwedeng ipagkait yan o mabawasan, no? Kasi fix po ng batas ang kanilang karapatan. Kaya para may iwasan ito, kung sakaling meron pa kayong ibang anak, medyo mag-isip din kayo kung dapat ba ninyong gawin yan. Unless, ang gagawin ninyo ay ilagay ninyo sa titulo din yung iba ninyong anak. Okay? So, in short, yung tatlo ninyong anak, sila yung magiging co-owners doon sa lupa na titulado na nakapangalan sa iyo. Pwede ba yun? Yes, pwede po sila at magiging co-owner sila. Pare-pareho ang kanilang shares, no, doon sa nasabing lupa. Pero kung wala namang kayong iba pang anak, kundi isa lang, ay wala namang issue dito at pwede ninyo itong mailipat doon sa iba. Okay? Ngayon, kung medyo bata pa kayo, medyo bata-bata pa, at iniligay ninyo doon, nag-donate kayo, ay kung nagkaroon uli kayo ng anak, so that could be another issue kasi pwede ring papasok din yung karapatan ng bata na pag nawala kayo, knock on wood, advance mana po yung gagawin ninyo. Kaya para maiwasan ito, ay pag-isipan yung mabuti kung ano ba dapat nararapat. Kung siya lang ang anak, sigurado kayo wala nang kasunod, o wala na kayong ibang anak, kundi siya lang, okay yan, walang problema yan. Okay? Pwede ding ilipat. Okay? Ngayon, kung mayroon pa kayong ibang anak, ay dapat nakapangalan sa kanyang lahat yung titulo ng lupa. Okay? So hanggang dito muna tayo, no? And again, sa mga kapapasok pa lang, kung hindi pa kayo napag-subscribe, please do me a favor. Paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell. Upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga videos po natin. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. And I hope to see you again in the next live streaming po natin. Bye-bye.